Maligayang pagbabalik sa Oprah Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ang pelikulang Dune ay nangyari sa taong 1974. Maraming sikreto ng mundo ang natuklasan ng mga tao at ngayon ay naglalakbay mula sa planeta patungo sa iba pang planeta. Ang iba't ibang planeta ay naging iba't ibang bansa at pinamamahalaan ng nag-iisang Padishah Emperor na nagngangalang Shaddam IV. Ang mga planeta ay may mga bahay na may kani-kanilang mga duke na sumusunod naman sa utos ng emperador. Ang isa sa mga planeta ay tinatawag na Arrakis. Ito ay isang malupit na planeta sa desyerto na ang tanging pinagmumulan ng isang pambihirang sangkap na tinatawag na spice. Ang pampalasa ay isang mahalagang sangkap na ginagawang masigla ang bawat tao sa paglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Sa makatuwid, ang Arrakis, sa kabila ng malupit na mga kondisyon nito, ay itinuturing na pinakamahalagang planeta sa kilalang mundo. Dahil dito, ang mga nakapaligid sa emperador na Harkonnen ay sabik na mamuno sa planetang ito. Sa simula ng pelikula, isang katutubo ng Arrakis na nagngangalang Chani ang nagsalaysay na sila ay pinamumunuan ng Harkonnen sa mahabang panahon. Ang grupong ito ay malupit sa mga mahihirap na katutubo ngunit hindi nila kayang lumaban sa hukbong ito na nasa ilalim ng kontrol ng emperador na si Shaddam. Sinabi rin ni Chani na isang araw, biglang umalis ang grupo ng Harkonnen sa Arrakis. Ngunit nakatitiyak siyang may ipapadala ang emperador na papalit sa kanila at sasamantalahin ang kanilang likas na yaman. Sa susunod na eksena, isa pang planeta na pinangalan ng Caladan na pinamumunuan ng Atreides. Ang prinsipe ng Atreides na si Paul ay nagising mula sa paulit-ulit na panaginip. Nag-almusal siya kasama ang kanyang ina na si Lady Jessica na miyembro rin ng isang organisasyon na tinatawag na Bene Gesserit. Ang Bene Gesserit ay isang eksklusibong organisasyon na ang mga miyembro ay may mga advanced na pisikal at mental na kakayahan, na kayang manipulahin ang isipan ng mga tao. Matagal na niyang sinasanay si Paul ng mga disiplina ng organisasyon. Kaya, may mga kapangyarihan si Paul na makita ang hinaharap at taglay ang iba pang natatanging kapangyarihan na hindi pa niya natutuklasan. Ang ama ni Paul na si Duke Leto, ay may mahalagang pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng emperador. Sa gabi, tinanggap ng lahat sa Atreides ang mga bisita na nagdala ng liham mula mismo sa emperador na si Shaddam. Ang emperador, na kamakailan ay pinaalis ang Harkonnen mula sa Arrakis, ay nais na ang Atreides ang pumalit sa Harkonnen. Nais niyang si Duke Leto at ang kanyang mga tauhan ang mamahala sa pagmimina ng mga pampalasa mula sa Arrakis. Si Duke Leto ay nangangamba sa sitwasyon ngunit sinunod ang utos ng emperador. Habang nasa pulong, napansin ni Jessica ang isang miyembro ng organisasyong Bene Gesserit na si Helen Mohiem, na nakatitig sa kanyang anak na si Paul. Natapos ang pagpupulong ng selyohan nito ni Duke Leto gamit ang kanyang singsing, na nagpapatunay na susundin nila ang mga utos at pumunta sa Arrakis. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang grupo ni Atreides na naghahanda na umalis patungong Arrakis. Kabilang sa grupo ang kanilang pinakamatapang na sundalo na nagngangalang Duncan na malapit na kaibigan ni Paul. Si Paul ay nakakakuha ng mga pangitain tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigan sa Arrakis na ikinababahala niya. Tiniyak sa kanya ni Duncan na magiging maayos siya at aalis sa planeta upang maghanda para sa pagdating ni Paul at ng pamilya. Sa sumunod na eksena ay ipinapakita si Paul at ang kanyang ama na nag-uusap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ipinahayag ni Leto na wala siyang interes na yumaman gamit ang pampalasa, sa halip, plano niyang makipagkaibigan sa mga tao ng Arrakis na tinatawag na Fremen. Hindi tulad ng dating duke, si Leto ay plano niyang tratuhin ang Fremen ng may paggalang upang sila ay maging isang mahalagang kayamanan sa Atreides. Nang maglaon, si Paul at ang kanyang master na si Halleck ay nagsagawa ng pagsasanay. Mayroon silang aparato na lumilikha ng isang proteksyon sa paligid ng kanilang katawan. Nag-aalala si Halleck na aatakihin sila ng naiinggit na Harkonnen, kaya hiniling niya kay Paul na mag-ingat kapag nakarating na sila ng Arrakis. Sa ibang lugar, sa bahay ni Harkonnen na dating pinuno ng Arrakis, si Duke Baron Harkonnen at ang kanyang pamangkin na si Rabban ay nag-uusap tungkol sa kanilang huling barko na aalis sa Arrakis, na iiwanan ang planeta sa bagong mamumuno na Atreides. Minaliit ni Rabban ang emperador sa pagtanggal sa kanila sa Arrakis at pagbigay nito sa mga Atreides. Ngunit nagulat siya nang ihayag ni Baron na ang talagang pinaplano ng emperador ay ang pagbagsak ng mga Atreides dahil naiinggit siya sa pagsikat nila.
Ang plano ng emperador ay patayin si Leto at ang lahat ng kanyang mga tauhan habang sila ay nagmimina ng pampalasa sa Arrakis. Bumalik sa planetang Caladan, ginising ni Jessica si Paul at dinala sa isang doktor upang masuri. Nalaman na pala ng kagalang-galang na si Helen ang mga pangitain ni Paul at gusto niyang suriin kung siya na ba ang hinihintay nila. Pinapatong niya ang kanyang mga kamay sa isang kahon, upang masukat ang kanyang kakayahan sa pagkontrol, na pumasa naman sa kanyang pagsisikap. Pagkaalis ni Helen, sinabi ni Jessica kay Paul na ang organisasyon ng Ben's Eret ay pinamamahalaan ng politika sa loob ng maraming taon ng pasekreto. At maingat din sila pagdating sa kanilang pamilya upang maipanganak ang isang tao na may potensyal na mailigtas ang Arrakis mula sa pagsasamantala sa pampalasa. Lumalabas na ang pagsusuri kung saan pumasa si Paul ay nagpapakita na siya ang matagal na nilang hinahanap, ang Mesiyas ng Arrakis. Kinabukasan, umalis sina Duque Leto, Paul, Jessica, at ang kanilang mga tauhan patungong Arrakis at dumaong sa planeta. Malugod silang tinanggap ng mga katutubong Fremen na naniniwala na si Prinsipe Paul ang kanilang Mesiyas, bagaman si Paul mismo ay naniniwala na ito ay isa lamang pamahiin. Maya-maya, siya ay nasa kanyang silid at nag-aaral tungkol sa isang napakalaking uod na matatagpuan sa Arrakis. Upang maging ligtas mula dito, hindi sila naglalakad ng normal pag nasa buhangin at habang nanonood si Paul ng mga hologram, isang nakamamatay na insekto ang lumabas sa pader at sinubukan siyang patayin. Ngunit nailigtas agad ni Paul ang kanyang sarili. Sa pagsisiyasat, napag-alaman na ang isang sundalo ng Harkonnen ay nagtatago sa mga pader upang patayin si Paul. Lumipat ang eksena sa pagkikita ni Baron at Helen. Alam niya ang tungkol sa plano ng emperador at ni Baron na salakayin ang Atreides ngunit wala siyang magawa dahil ito ang utos ng emperador. Gayunpaman, hiniling niya kay Baron na huwag patayin sina Jessica at Paul. Pumayag si Baron na gawin ang sinabi niya, ngunit plano niyang ihagis ang dalawa sa buhangin para mapatay ng mga sandworm. Pagbalik sa Arrakis, isang pagpupulong ang ginaganap kung saan tinatalakay ng mga opisyal ang kanilang planong pagmimina ng mga pampalasa. Ipinahayag na ang mga Harkonnen ay nag-iwan sa kanila ng mga sirang kagamitan, na naging dahilan sa kanilang pagkabigo. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagkita si Paul at Duncan na ipinadala upang maghanda sa kanilang pagdating. Sinabi ni Duncan na 4 na linggo na siyang nakatira sa desyerto kasama ang mga Fremen. Sinabi niya sa kanila ang lahat tungkol sa kanilang mga paraan upang mabuhay at gayon din ang tungkol sa isang komunidad ng Fremen na tinatawag na Sietch at ang kanilang pinuno na si Stilgar. Dumating na rin si Stilgar para makipagkita kay Leto. Inalok siya ni Leto na makipagtulungan sa mga Atreides ngunit minamaliit siya ni Stilgar sa pagkuha mula sa kanilang lupain nang walang anumang pagbabalik sa mga tao ng kanilang lupain. Naghiwalay sila ng maayos pagkatapos mangako si Leto na hinding-hindi sasaktan ang mga Sietch. Kinabukasan, pumunta si Leto at ang kanyang tauhan upang siyasatin ang buhangin ng pampalasa na kanilang pagmiminahan. Nakilala nila ang isang Fremen at isang Imperial ecologist na nagngangalang Dr. Liet Kynes. Sinusuri niya ang integridad ng sandsuit ni Leto na dapat ay nagre-recycle ng pawis at ihi mula sa katawan ng isang tao para maging inuming tubig. Habang sinusuri ang suit ni Paul, napansin ni Kynes na alam niya ang mga paraan ng pagsusuot ng Fremen ng suit kahit na ito ang unang pagkakataon niya. Dahil dito, naisip niya ang isang prophecy na nagsasabing malalaman ng kanilang Mesiyas ang kanilang mga paraan ng pamumuhay kahit na mula siya sa ibang lupain. Naniniwala rin si Kynes na si Paul ang hinahanap nilang The One. Pagkatapos nito, lahat sila ay umalis upang siyasatin ang buhangin ng pampalasa. Habang naglalakbay, may nakita silang 2 sandworm na papalapit sa nagmimina ng pampalasa. Tila ito ay isang karaniwang problema dahil isang carrier ay ipinadala upang maiangat ang mga ani upang hindi ito maabot ng uod. Gayunpaman, naputol ang anchor ng carrier at hindi na nito magawang maangat ang makina. Nasa loob ng mga ani ang isang grupo ng 21 na malapit ng atakihin ng mga uod. Mabilis na nag-isip si Leto at iniutos na lumapit sa carrier upang matulungan ang mga tripulante. Dumaong sila sa buhangin ilang minuto bago umatake ang uod at nailigtas ang mga tripulante. Gayunpaman, si Paul ay nakasinghot ng mga pampalasa at nakakita ng isang pangitain. Pag-uwi niya, nahihilo pa rin siya at ang sabi ng doktor ay allergy ito. Gayunpaman, sinabi ni Paul na nakakita siya ng isang babaeng Fremen sa kanyang pangitain at alam niyang hindi lang ito allergy. Sinabi rin niya kay Jessica na buntis ang babae ngunit pinabayaan ito ni Jessica.
Lumipat ang eksena sa planeta ng Imperial Army kung saan inihahanda ang isang batalyon para salakayin si Atreides at patayin si Leto at ang kanyang pamilya. Tinatawag silang hukbo ni Sedukar na sinasabing ang pinakanakamamatay na hukbo sa kilalang mundo. Balik sa Arrakis, dinalhan ng doktor si Paul ng gamot para matulungan siya sa mga allergy. Ngunit walang alam si Paul na nakipagkasundo na ang doktor kay Baron at ang gamot ay magiging sanhi ng kawalan ng malay ni Paul. Binibigyan din ng gamot sina Leto at Jessica para sa kanilang pagtulog. Ininom ito ni Jessica ngunit hindi si Leto. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinalakay sila ng hukbo ni Sedukar. Nagising si Leto at napagtanto ang nangyayari. Pero bago pa man siya makagawa ng anuman ay tinamaan agad siya ng dart ng doktor na dahilang upang unti-unti siyang mawala ng malay. Sa labas, ang hukbo ng Sedukar ay naghasik ng lagim na ikinagulat ng hukbo ng Atreides. Dahil doble ang bilang ng Sedukar at may ilang armas, natalo nila ang Atreides. Kasabay nito, sinabi ng doktor sa isang sugatan na si Leto na dinukot ni Baron ang kanyang asawa kaya kinailangan niyang gawin ang sinabi nito. Tinanggal ng doktor ang singsing ni Leto para ibigay kay Paul. Naglagay din siya ng makamandag na bagang sa panga ni Leto na nagsasabing kapag kinagat niya ng husto ang kanyang ngipin, may lihim na makamandag na gas na lalabas dito at papatay sa lahat ng tao sa paligid. Samantala, dinukot ng hukbo ng Sedukar sina Paul at Jessica para itapon sa buhangin. Nagising si Paul sa isang sasakyang panghimpapawid kung saan nakabusal at nakatali ang kanyang ina sa tabi niya. Magagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin ang mga tao at pasunurin. Kaya't ginamit ng dalawa ang kanilang kapangyarihan at nagawang patayin ang mga dumukot sa kanila. Nakahanap si Paul ng survival kit na inilagay ng doktor para makatulong sa kanila. Pagkatapos nito ay tumakas sila sa gitna ng desyerto. Samantala, isang walang malay na si Leto ang dinala kay Baron at tinanggal ang damit. Hiniling ng doktor kay Baron na palayain ang kanyang asawa ngunit sa halip ay pinatay siya ng walang awa. Pagkatapos ay sinabi ni Baron kay Leto na mauubos na ang kanyang lahi ngayon. Nang walang makitang paraan para makatakas, kinagat ni Leto ang kanyang mga ngipin at naglabas ng nakalalason na gas na pumatay sa lahat ng tao sa silid kabilang ang kanyang sarili. Sa ibang lugar, nagtayo ng tent sina Paul at Jessica gamit ang laman ng kit. Nahanap din nila ang sulat mula sa doktor at ang singsing ni Leto. Pagtingin sa singsing, napagtanto ng dalawa na patay na si Leto kaya sila ay umiyak na nagluluksa sa kanyang pagkamatay. Kinaumagahan, nilapitan ni Duncan si Kynes at hiniling sa kanya na tumulong na hanapin sina Paul at Jessica. Pagbalik sa palasyo ni Baron, pumasok sa silid ang kanyang kawal matapos mawala ang nakalalason na gas. Nagulat sila nang makitang nasa kisame si Baron at kahit papaano ay ligtas. Kasabay nito, si Paul ay nagkaroon ng halusinasyon mula sa pampalasa at nagsimulang makakita ng mga pangitain ng banal na digmaan na malapit nang mangyari sa hinaharap. Nakikita niya ang kanyang sarili na pumapatay ng milyon-milyong tao at ang pagpatay ay nakakapagpakaba sa kanya. Pinahinahon ng nag-aalalang si Jessica ang kanyang anak. Maya-maya ay isinuot niya ang singsing ng kanyang ama na tinanggap ang titulong duke ng Atreides. Nang matagpuan sila ni Duncan, ito ay lumuhod sa harap ni Paul na tinatawag siyang Lord Duke. Pagkatapos, silang tatlo ay dinala ni Kynes sa isang ligtas na lugar. Ang lugar na kanilang tinutuluyan ay isang lumang ecological station na dapat na magbibigay ng dumadaloy na tubig sa Arrakis. Kung naging matagumpay sana ang proyekto, magiging isang paraiso ang Arrakis. Gayunpaman, bago natapos ang proyekto ay natuklasan ang pampalasa sa buhangin. Lumipat ang atensyon ng lahat sa pag-aani ng mahalagang pampalasa at nakalimutan na ang proyekto. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hukbo ng Sedukar ay nakarating sa ligtas na lugar at inatake ang lahat. Inilagay ni Duncan sa panganib ang kanyang buhay para iligtas sina Jessica at Paul. Si Paul ay sumigaw sa kanya na huminto dahil nakita niya ang pagkamatay ni Duncan sa kanyang pangitain ngunit nanatili si Duncan upang tuparin ang kanyang tungkulin. Kalaunan, siya ay napatay habang nakikipaglaban sa hukbo ngunit sina Jessica, Paul, at Kynes ay nakatakas. Sumakay sina Jessica at Paul sa isang sasakyang panghimpapawid na 2 tao lang ang pwedeng sakay. Samantala, hiniling ni Kynes sa kanila na magtungo sa timog upang salubungin ang mga Fremen na tutulong sa kanila sa kanilang layunin. Plano niyang sumakay ng sasakyang panghimpapawid mula sa ibang istasyon. Lumipad ang mag-ina ngunit si Kynes ay nahuli ng mga sundalong Sedukar. Papatayin na sana nila siya nang bigla siyang gumawa ng maindayog na paghampas sa lupa. Ang ingay ay umakit ng sandworm na pumatay sa kanila ng minsanan lang.
Pagkatapos nito ang sasakyang panghimpapawid ni Paul ay hinabol ng kaaway. Pinasok ni Paul ang kanilang sasakyan sa isang agresibong bagyo ng buhangin na nagpapaniwala sa kanilang mga kaaway na sila ay patay na. Sa sumunod na eksena ay makikita natin si Baron na naliligo sa mga gamot para gumaling ang mga sugat na dulot ng makamandag na gas. Dumating doon ang kanyang pamangkin na si Rabban at sinabi sa kanya na patay na si Lito at ang kanyang pamilya, kaya sa wakas siya ay naging masaya dahil ang kanyang kaaway ay wala na. Iniutos ni Baron kay Rabban na ipagpatuloy ang pag-ani ng pampalasa at patayin ang lahat ng Freeman. Sa ibang lugar, nahulog sina Paul at Jessica sa desyerto ngunit ligtas sila. Nagpalit sila ng suit na pang-desyerto at nagsimulang hanapin ang Freeman para humingi ng tulong sa kanila. Natutunan ni Paul ang tungkol sa buhay ng Freeman at alam niya ang paraan ng kanilang paglalakad upang maiwasang maakit ang mga uod. Naglakad sila buong araw kung saan nakakakita si Paul ng mga pangitain ng mga Freeman at isang partikular na batang babae na nagsasabi sa kanya na huwag sumuko. Huminto saglit ang dalawa para magpahinga nang biglang may narinig silang malakas na ingay, napagtanto ni Paul na may isang sandworm sa malapit. Upang mailigtas ang kanilang mga buhay, nagsimula silang tumakbo para lamang habulin sila nito ng mas mabilis. Lumabas ito sa buhangin at lalamunin na sana ang dalawa ngunit huminto sa kalagitnaan. May naglagay ng thumper para tulungan sila na kumalampag sa buhangin ng malakas. Sa sandaling iyon, pinalibutan sila ng pinuno ng Freeman Stilgar at ang kanyang grupo. Kalaunan ay ipinahayag ang plano nilang patayin sina Paul at Jessica para sa mga likido sa kanilang mga katawan. Pinigilan ni Stilgar ang kanyang mga tauhan sa pagsasabing si Paul ang Mesiyas na sinasabi nila. Ang iba ay hindi naniniwala sa kanya na nagsasabi na hindi pa napatunayan ni Paul ang kanyang sarili kaya hindi siya maaaring maging Mesiyas. Ininsulto ng isa sa kanila si Jessica na tinawag siyang matanda at mahina, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-hostage sa lalaki. Pagkatapos nito, hinihiling ng pinuno ang lahat na pumunta sa CH Tower kung saan malalaman ang kapalaran ni Paul at Jessica. Sa sandaling iyon, ang batang babae mula sa mga pangitain ni Paul ay dumating sa kanyang harapan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Chani. Habang naghahanda silang umalis, isang Freeman na nagngangalang James ang nagpumilit na makipaglaban kay Paul. Sa tradisyon ng Freeman, ang lahat ng tunggalian ay dapat magtapos sa pagkamatay ng isang tao. Si Paul, na nagsasanay buong buhay niya ay madaling natalo si James ngunit nagdadalawang isip siyang patayin ito dahil wala pa siyang napatay sa buhay niya. Sa huli, sinaksak ni Paul ang lalaki hanggang mamatay at nanalo sa laban, pagkatapos ay inililigpit na ng iba ang bangkay at pumunta sa CH Tower. Natapos ang pelikula nang makita ni Paul ang isang lalaking nakasakay sa isang napakalaking sandworm at sinabi ni Chani sa kanya na ito ay simula pa lamang. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!